Samantala, tiniyak din ng pamahalaan na magkaroon ng agarang intervention sa aspeto ng kalagayang pangkalusugan ang mga nasalantang residente. Pati na rin ang pagtitiyak na may sapat na pasilidad ang mga pagamutan sa mga medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaugnay niya, makakasama natin mula sa linya ng telepono si Dr. Eric Raymond Raburar, Director ng Bicol Regional Health and Medical Center. Rise and shine, Dr. Eric. Rise and shine po. Doc, simulan po natin, ano po yung tulong na naibigay na natin para masiguro naman yung nasa maayos na kalusugan o kalagayan ng kalusugan ng ating mga kababayan nating nasa lanta? Sa akin particular po dito sa ating mga ospital ng Masbate Provincial Hospital, doon po ako inatasang tutukan to make sure po na meron silang mga supplies. Sabi ko nga po, yung ating mga doktor, inaugment na natin. Nagpadala po tayo ng 6 na doktor at mga nurses at mga IW po para matutukan at alalayan yung facility ng Masbate Provincial Hospital. Alam niyo naman po, yung kanilang mga empleyado ay biktima rin. Kaya kami muna ang umaalalay sa mga trabaho nila. At syempre yung mga supplies na kakailanganin nila ay dapat po matugunan at nadala na po namin. Alright. Presently po, we're trying to link doon sa 3 district hospitals nila by providing Starlink para 24/7 ng magiging data gathering natin para makapag-usap ng maayos at para matugunan yung mga kailangan pang problema na i-report po nila. Alright. Doc, sa inyo pong sinasabi, tama po, sapat naman po yung mga pasilidad at yung mga supply na inyong kailangan. Tama po ba? Opo. Yun po yun. Yun po yung tinutugunan po namin ngayon. Alright. Doc, pagka ganito po ang sitwasyon, ano po yung posibleng sakit na pwedeng dumapo sa ating mga kababayan at paano po natin ito tinutugunan? Sa mga ganitong sakuna po, ina-expect natin na trauma mga sugat-sugat, ang mga primary, first 2 or 3 days po. Yun yung dapat tugunan po. Kaya nga po, yung nagkaroon kami ng calibrated response, ng mga pinadala nating mga doktor ay mostly mga surgeon, mga orthopedic surgeon, para matugunan yung mga sasugat at yung ating pong mga pinadalang mga supplies, mga anti-tetanus natin, mga antibiotics, pain reliever, yun po yung majority ng mga unang bugto po ng binigay nating assistance. And of course po, dun sa mga gamit na pang-opera po, mga gowns, kasi balita ko po, nasira yung kanilang, yung maglalaban ng kanilang mga gowns. Kaya po nagpadala tayo ng mga gowns na para pwede sila mag-opera, mga disposables po yun. Ayun po yung mga ina-address po ngayon. At ang susunod na po dyan, kasi ina-expect natin after the trauma, mga sugat-sugat, dadami na dyan yung mga inuubo, sipon. Yun po yung kaya yung susunod na batch natin ibibigay natin, nandiyan na yung ating mga pediatricians, internal medicine. So, yun po yan, ganyan po tayo mag-calibrate response, alalay po sa kanila. Okay, Doc. Maliban po sa gamot at sa supply na inyong kinakailangan, sa inyong pong obserbasyon, ano pa po yung nakikita nyong immediate o yung agarang pangangailangan pa ng ating mga kababayan? Presently po, sa health po, pag pinag-uusapan, siguro gamot. On the way naman po yung mga gamot natin kasi nga po, in-expect natin in the coming days. May mga uubuhin na magmamaniket ng ubot-sipon na po yan. Okay. Pwede po mga mag-diarrhea kung meron man. In-expect na po natin yan on the coming days. Kaya doon na po, tinututukan namin ng mga medicine supply and supply pa para doon. Alright, maraming salamat sa update at sa inyong oras, Dr. Eric Raymond Raburar, Director ng Bicol Regional Health and Medical Center.